Tiniyak ng ilan pang miyembro ng gabinete na tuloy-tuloy ang pagtulong at pagpapaganda sa kanilang serbisyo para sa mga Pilipino. Detalye tayo sa Unat on the Spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa ikalawang araw nga ng post-SONA discussion kasama doon sa morning session kanina, yung education na cluster, gayon din ang mga departamento ng labor at migrant workers. At Connie, ipinunto nga ni Education Secretary Sani Angara ang pagnanais ng Pangulo na mapabilis ang pagpapabuti ng kalagayan ng edukasyon sa bansa. Sabi ni Angara, mapapabilis ito sa tulong ng pribadong sektor o ang public-private partnership. Nasa 6,000 classroom lamang umano ang nagagawang classroom ng pamahalaan kada taon. Pero sa tulong ng private sector, sa loob ng 5 to 10 years ay kaya makalikha ng mahigit 100,000 classroom. Minamadali na rin daw ang paghahatid ng mga gadget para sa mga estudyante. Sa PISA halimbawa, marami ang hindi magandang marka dahil may mga estudyante na noon lamang umano nakahawak ng mouse ng computer. Ang voucher program naman daw na nasa 60 to 100 million pesos ang halagang sinasabing napunta sa ghost students na benepisyaryo. Sabi ni Angara, may mga naipagharap na sila ng reklamong kriminal at sibil ukol dito. Ang Commission on Higher Education tiniyak na tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon sa kabuuan. 2,000 kolehiyo at pamantasan, sinabi ni Chair Shirley Agrupis na mas tumaas pa ang bilang ng mga institusyon na na-recognize na nasa 171 na raw at 6 na po dito ang state universities and colleges. Papataasin din daw ang bilang ng mga 4-piece families na bibigyan ng tulong ng CHED sa tulong ng DSWD para makapagtapos sa TechVoc at kolehiyo. Ayon naman kay TESDA Director General Kiko Benitez, sinasabing sa base sa survey, may mga kumpanya na handang mag-hire ng senior high school graduates kung may certification ng skills. Kaya sa tulong naman ng DepEd, ang mga pathways para sa iba't ibang sertifikasyon ay makukuha ng senior high, kaya magkakaroon sila ng trabaho sa kanilang pagtatapos. Sabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, tuloy-tuloy ang mga programa para mapataas pa ang bilang ng trabaho. Ang DMW naman patuloy ang pangangalaga sa mga OFW at katunayan daw ay maraming mga Pinoy na lumabag sa ibang bansa ang napawalang sala na, kaya naging normal na muli ang status sa ibang bansa kagaya na lamang ng mga nagrally kamakailan sa Qatar. Ani Secretary Hans Leo Kakdak, ang OFW lounge sa NAIA simula noong nakarang taon ay nasa 1.2 million na raw ang napagsilbihan sa parang business class na pagtrato sa mga biyaherong OFW. Connie, ngayong alas 12 ng tanghali ay susunod naman ang infrastructure at energy cluster at mamayang hapon inaasahang sasalang naman yung iba pang miyembro ng gabinete, kasama na dyan ang security cluster. Yan muna ang latest mula rito sa San Juan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.